Buhay, Grade 9 Thompson at Mendeleev. Para sa ikalima at ika-6 na linggo ng ating pag-aaral, ang ating aralin ay tungkol sa pagpapahalaga sa paggawa. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Regina F. Hernandez. Bago tayo magsimula, narito ang mga layunin ng ating aralin. Naipaliliwanag mo ang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Nakapagsusuri ka kung ang paggawang nasaksihan sa pamilya, paaralan o pamayanan ay nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Napatutunayan mo na sa pamamagitan ng paggawa, nakapagpapamalas ang tao ng mga pagpapahalaga na makatulong upang patuloy na maiangat bunga ng kanyang paglilingkod ang antas kultura at moral ng lipunan at makamit niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao. Nakabubuo ka ng sintesis tungkol sa kabutihang naidudulot ng paggawa gamit ang mga panayam sa mga manggagawang kumakatawan sa taong nangangailangan na nasa iba't ibang kurso o trabahong teknikal bokasyonal. Nasubukan mo na bang gawin ang ilan sa mga nasa larawan? O may mga nakita ka na bang gumagawa ng mga ito? Mahirap ba? O kayang gawin ang ginagawa nila? Ang ilan sa mga nasa larawan ay uri ng iba't ibang gawain ng mga tao sa iyong paligid. Ang pagpapahalaga sa paggawa ay dapat tataglay ng bawat individual, sapagkat nakakatulong ito sa pag-unlad ng kanyang pagkatao. Ano nga ba ang kahalagahan ng paggawa? At papaano mo maisasakatuparan ang bawat gawain na kasama ang iyong puso? Bago tayo magsimula sa ating talakayan, sagutan muna ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check ang kolong na nagsasabi ng iyong tugon sa paggawa. Una, ibinibigay ko ang lahat ng makakaya sa aking mga ginagawa. Palagi, paminsan-minsan, o hindi. Pangalawa, kapag napapagod na ako, napapabayaan ko na ang mga responsibilidad ko. Pangatlo, ayoko na ako ay iniistorbo kapag ako ay nagtatrabaho. Ikaapat, hinahayaan ko na lang na matapos ang isang gawain kahit may mga pagkakamali. At ang huli, tinatapos ko ang aking mga gawain sa takdang panahon. Matapos yung masagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa, atin ang simula ng ating aralin. Ano nga ba ang kahulugan ng paggawa? Bakit ito mahalaga para sa isang tao? Karapat-dapat bang maunawaan ng lahat ang tunay na esensya ng paggawa? Ang araling ito ay makatutulong sa iyo upang lubos mong maunawaan ang malalim na kahulugan ng paggawa. Ang paggawa ay gawain ng tao na maaaring ginagamitan ng pisikal o mental na lakas na naglalayo na makabuo sa isang produkto na makatutulong sa pag-unlad. Ayon kay Esteban SJ 2009, bilang kabataan, nagsisimula na marahil mabuo sa iyo ang pananaw sa paggawa bilang realidad ng buhay, isang bagay na hindi matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Sa pagdaan ng panahon, matututuhan mo kung bakit mahalaga kilalanin ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang tao. Ito ay itinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa ng may pananagutan. Noong ikaw ay musmos pa lamang, ay may mga ilang tungkulin ang ibinibigay sa iyo ng mga magulang mo. Habang nagkakaedad ka, ay lalong nadadagdagan ng mga responsibilidad na ipinagagawa sa iyo.
Ang lahat ng iyon ay paraan ng paghubog at paghahanda sa iyo sa mas malawak na mundo ng paggawa. Ano nga ba ang paggawa? At papaano ito nakatutulong sa mga tao upang mapabuti ang kanyang buhay? Ang paggawa ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa, at pagkamalikhain. At ang produkto nito, material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago sa anumang bagay. Halimbawa, ang isang karpintero na gumagawa ng isang mesa ay nakapagbigay ng ibang saysay sa kahoy na kanyang ginamit upang maging kapaki-pakinabang para sa tao. Kung wala ang mga ito, ang kilos ay hindi matatawag na paggawa. Ayon naman kay Pope John Paul II sa kanyang Librem Exercens, ang paggawa ay anumang gawaing pangkaisipan man ito o manual o anuman ang kanyang kalikasan o kalagayan na makatao, nararapat para sa tao bilang anak ng Diyos. Sa simula pa lamang ng paglikha sa tao, inilaan na siya upang gumawa ng mga katangi-tanging gawain. Pinagkatiwala sa kanya ang pangangalaga at pamamahala sa lahat ng kanyang mga nilikha. Inilaan siya upang gumawa ng mga katangi-tanging gawain. Sa lahat ng mga nilikhang may buhay, tanging ang tao lamang ang inatasan ng mga gawaing ginagamitan ng talino. Hindi maaaring ihalin tulad sa iba pang mga nilikha ng Diyos ang tao. Hindi matatawag na paggawa ang ginagawa ng mga hayop upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa makatuwid, tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Sa kanyang pag-iral, siya ay gumagawa. At sa mga pamamagitan ng paggawa, napatutunayan ang isa pang dahilan ng pag-iral ng tao, ang pagiging bahagi ng isang komunidad. Ang gumawa, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kapwa at sa pag-unlad nito. Ano-ano nga ba ang dahilan ng paggawa ng tao? Ang mga sumusunod ay ang mga mahalagang layunin sa paggawa. Ang una, ang tao ay gumagawa upang may magamit para sa kanyang mga pangangailangan. Hindi mabubuhay ng maginhawa ang tao kung hindi siya magtatrabaho. Pinagsisikapan ng tao na gawin ang lahat ng magagawa upang magkaroon ng mga bagay na kanyang ninanais. Ngunit minsan, sa sobrang pagkagusto na matugunan hindi lamang ang mga pangangailangan, kasama na rin ang mga kagustuhan ay nasosobrahan sa kinakailangan ang mga pagkilos ng tao na minsan ay humahantong sa pagmamalabi sa sarili o sa kapwa. Mas higit na mahalaga ang ugnayan sa kapwa higit sa anumang material na mga bagay. Pangalawa, upang makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya, pinagkalooban ng Diyos ang mga tao ng talento upang gamitin ito sa pag-unlad niya at ng pamayanan. Mahalagang taglayin ng lahat ng tao ang malalim na pagnanais na maibahagi ang kanyang kakayahan para sa ikauunlad ng lipunan. Kailangan lamang masiguro na hindi gagamitin ito upang mawalan ng silbi ang tao. Ginawa ito bilang katuwang at hindi kapalit ng tao. Nararapat na hindi magpaalipin ang mga tao sa teknolohiya, bagkus gamitin ang teknolohiya sa mabilis na paggawa. Nakakalungkot isipin na minsan nagdudulot ng katamaran sa tao ang paggamit ng mga makinarya. Minsan, may mga napahahalagahan pa ang mga ito o mas inuuna kaysa sa kapwa at higit na mas mahalaga. Ikatlo,
Upang maiangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan, hinaharap natin sa kasalukuyan ang realidad na maraming tao ang natutuon na lamang ang pansin sa paggawa upang kumita ng salapi. Nakatuon na lamang ang layunin sa pagsisikap sa paggawa para sa pansariling pag-unlad. Mahalagang maunawaan na ang paggawa ay mayroong panlipunang aspeto at hindi kailangang ihiwalay ang mga pananagutan natin para sa pag-angat ng kultura at moralidad ng lipunan na ating kinabibilangan. Ika-4, upang tulungan ang mga nangangailangan, ang paggawa ay isang obligasyon, isang tungkulin ng isang tao. Ang paggawa ay isang moral na obligasyon para sa kapwa, sa kanyang pamilya, sa lipunan na kanyang kinabibilangan at sa bansa. Ang lahat ng ito ay malinaw na nagpapaliwanag sa ating moral na obligasyon na tumulong sa ating kapwa na nangangailangan, kasama sa tungkulin ng tao bilang isang bahagi ng lipunan na magbahagi ng anuman ang meron siya para sa kapwang nangangailangan. Ika-5, upang higit na magkaroon ng kabuluhan ang pag-iral ng tao, ang buhay na walang patutunguhan ay walang katuturan, at ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan dito. Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit ng tao na suportahan ang kanyang mga pangangailangan, na pagyayaman ng kanyang pagkamalikhain, na patataas ang tiwala sa sarili, nabibigyan dangal ang kanyang pagkatao, nagkakaroon ng pagkakataon na makasama at makasalamuha ang kanyang kapwa at ang mapaglingkuran ng mga ito. Nagkakaroon ng pagkakataon na isabuhay ang tunay na pagbibigay. Nabibigyan siya ng pagkakataon bilang individual at kasapi ng lipunan na maipagpatuloy ang kanyang bukasyon at bigyang katuparan ito. Nagiging bahagi sa paggawa tungo sa kaganapan ng sarili at ng kapwa, at nagagampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Anuman ang mga oportunidad na ipinagkakaloob sa iyo ay gawin mong tungtungan upang magkatugon sa hamon ng paggawa, sapagkat sa buong pusong paggawa, ang Diyos ay nagbibigay kaluguran. Ano naman ang panlipunang dimensyon ng paggawa? Ang paggawa ay meron ding panlipunang dimensyon. Ang gawain ng tao ay likas na nakaugnay sa gawain ng kanyang kapwa. Ang paggawa ay paggawa para sa kapwa at kasama ang kapwa. Ito ay paggawa ng isang bagay para sa iba. Hindi ba't alam naman natin na ang bunga ng ating ginagawa ay para sa kapakinabangan ng mas marami? Ang bunga ng paggawa ng tao ang nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan, at pakikisangkot sa ating kapwa. Ang tunay na halaga ng tao ay nakabatay sa kung paano niya pinagsisikapang hubugit ang pagkatao tungo sa kabutihan. Hindi ito nakabatay sa anumang pag-aari o yaman. Mahalagang iyong tandaan na ang paggawa ay higit pa sa pagkita lamang ng salapi. Ang pinakamataas na layunin ng paggawa ay ang pagkamit ng kaganapan bilang tao. Matapos mong maunawaan ang konsepto ng ating aralin, para sa ika-5 linggo, sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2, ipaliwanag ang slogan, buong pusong paggawa ay tupdin, tiyak na tagumpay ay iyong kakamtin. Matapos nyong maipaliwanag ang slogan, maaari na rin kayong magsagot ng gawain sa pagkatuto bilang 3. Kikilalanin kung ang mga nakasaad ay nagtataguyod ng dignidad ng tao sa paglilingkod, lagyan ng hugis puso ang bilang na nagpapakita nito.
Pagkatapos sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 3, kasama din sa ika-5 linggo, nasasagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Magsasagawa kayo ng obserbasyon sa inyong pamilya, sa pamilya na lamang, dahil bawal tayong lumabas, o diin ang paggawang nasaksihan. Gamitin yung gabay, ang talahayanan sa ibaba, at gawin ito sa inyong sagutang papel. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, Week 6, para sa ESP9, sa inyong sagutang papel, sasagutan nyo sa ika-6 na linggo ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Magtatala kayo ng mga karanasan sa paggawa ng mga tao na nakatulong upang maiangat ang kultura at moral na antas ng lipunan. May halimbawang ibinigay at isulat nyo ito sa inyong sagutang papel. Sasagutan nyo din yung 2 tanong na nasa ibaba. Pagkatapos ng gawain sa pagkatuto bilang 5, magsasagot din kayo ng gawain sa pagkatuto bilang 6. Magsasagawa kayo ng panayam sa mga taong mula sa iba't ibang kurso o ang trabaho ay mula sa technical vocational. Sa pagsasagawa nito ay dapat na isalang-alang ang panuntunan sa community quarantine. Maaring gawing gabay ang mga tanong sa ibaba. Pagkatapos ng panayam ay sagutan ang mga tanong sa pagninilay. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Hindi nyo na kailangang lumabas ng bahay. Kung sino sa pamilya nyo ang nagtatrabaho, maaaring sila na din yung inyong interviewin para magkaroon kayo ng sagot dito sa gawain ito. So, lagyan nyo ng pangalan, anong kurso, ano-anong mga hamon na inyong kinaharap na nagsilbing tuntungan mo upang lalong makita ang kahalagahan sa paggawa, anong iyong layunin sa paggawa ng mga kilos, papaano makakatulong ang buong pusong paggawa sa pagunlad ng iyong pagkatao, kaya din ang pagtulong sa kapwa at pagiging mabuting mamamayan. So, gagawa kayo ng buod ng inyong panayam. At para sa ika-6 na linggo, ang huling gawain na inyong sasagutan ay gawain sa pagkatuto bilang 8. Pagnilayan ng mga pagkilos na nagawa ng nakaraang mga araw. Kung may mga nagawang hindi nakaayon sa kahalagahan ng paggawa, ihingi ito ng tawad na nagbibigay sa inyo ng lakas, kakayahan at talino. Gumawa ng isang pangako na nagpapakita ng pagsasakatuparan mo sa makabuluhang paggawa. At gawin ito sa inyong sagutang papel. Pangako sa pagsasakatuparan ng makabuluhang paggawa. Ako ay nangangako na kayo nang bahala maglagay ng kung anong magiging pangako. Muli, ako ang inyong guro, Ginang Hernandez. Maraming salamat.